Good afternoon, my friend. Ah, ang pag-usapan natin ngayon ay about things to avoid for a peaceful life. Anong kailangan natin, no, para sa may peaceful life tayo? No, napaligiran tayo ng mga tao na nabuo o nasira ang buhay dahil sa kung kanino-nino nakisama may makatungo, kasungkot at makapag-isa. Malungkot ang pag-isa, no? Malungkot ang pag-isa. Ang manabliwan natin, life will be much better if who and what to avoid. Ano lang natin gawin para ang ating buhay matahimik, no? Hindi tayo tayo ng peaceful life. Yan, no? So, then to avoid for a peaceful life, kinanglan avoid natin ito kay ito ang napaka-importante para na maging maligaya tayo sa buhay natin at wala tayong problema, no? Kaya yan ang number one natin, life will be much better if who and what to avoid, no? Ang gustuhan ng Panginoon na Lord Jesus ang Panginoon, no, is a full life, and for us to have a full life may mga bagay tayo na nawala sa i-avoid natin, no? Yan ang ating gawin, no? Yan ang sa ating buhay, no? For instant we should avoid the demons trap, no? To have a full life in Jesus Christ, Papa Jesus na Lord Jesus Christ. Ano ang mga bagay na dapat iwasan para mapayapa ang ating buhay? Ang number one natin avoid sexual immortality. Avoid sexual immortality. Example nang huwag makiapid sa asawa na may asawa, na makipagtalik sa taong nakipagtalikid ng kung kanino man. Yan lang yan ang ina-avoid ta number one. Ang number two natin, avoid ng inabalang mga taong very talkative, no? Yan ang hindi pwede, talkative person. Avoid someone who talk too much it's harmful to your bear to your peace, no? Kaysa yung mga chismis wala, no? Nagpagkuhan sa buhay mo. Kay kung anong mga chismis na nagsimula, akala nila sa'yo, nag-spread sa marami, ikaw ang maging kaaway
na mga tao na nagchismis sa iyo. Kaya huwag niyan. Kaya yan ang nagpaano sa buhay mo, hindi ka peaceful. Yan ang dahilan na hindi tayo peaceful. I-avoid natin ang mga ganitong mga avoid ungodly ng talk. Forget, avoid sa mga ungodly talk, mga pag-uusap, di makadiyos. Walang katuturan at nagkakasala ang mga nakikisali sa mga usapan permanent at chismis chismis at walang bagay na pag-usapan ng walang kabuluhan sa mga partisagat, kundi na natin ang ng God sa atin tungkol sa mga story na imbis ang ating isipan focus na sa God, na sa iba kahit may kwanta ng reliyon natin hindi pantay-pantay, no? May Catholic, Protestant, o iba pa, no? Na mga kaya yan may kung hindi may nagsabi sa iyo na hindi mo nagustuhan. Kaya nga si Papa Jesus lang kung ano pa ang sa YouTube yan, hindi pwede, no? Ang number 4 natin, avoid ng leadless criticism, no? Iwasan na mapintasan. Ayusin ang iyong buhay, pero kung may ground ang criticism, dapat tayong makinig at iwasan yan sa pamagitan ng paggawa ng tama, no? Yan ang avoid ng criticism ng mga hindi tama na mga gawain. Hindi kailangan, huwag natin baguhin natin yan. Alam natin na yan ng hindi mabuti yan, no? Yan sin sa ating alam na natin kung ano ang mga bagay na sa atin nga magkasala tayo kay ang ay hindi criticism, hindi, no? Pero hindi mabuti ang patunguhan. Kaya huwag iwasan yan. Avoid karangalan daw na siya'y sa gulo na siya ang nagpaaway sa ating buhabod, mga stripe, no? Yan, karangalan daw ng tao na siya ay umuwi umiba sa gulo na siya ang nag-umpisa sa ng away, no? Yan ang iwasan ang mga ganyang mga gawain kaya hindi mabuti yan, no? Avoid, no? Avoid may talkative person. Avoid someone who talk too much. Ito ay harmful to your to you, to your peace, no? Hindi na maging makakon na avoid someone who talk too much, no? Na hindi man maganda ang result sa mga sinasabi. Avoid
yan ano, yan ang ating ano, avoid ng criticism, avoid strife, avoid extremes. No, lahat ng sobra, lahat ng labis, lahat ng sagat ay kundi mabuti ay wag, avoid, no, avoid every kind of evil. Layuan lahat ang anyo ng kasamaan, kasi kundi yan mabuti, yan mabuti sa ating buhay, no? Kaya mga friends, kung gusto nyong peaceful na life, ay yan ang iiwasan natin. Huwag i-apply sa ating buhay kay hindi maganda ang patutunguhan, ang result, no? Kaya mga friend, yan ang ating lecture sa ngayon. Kailangan ang lahat na mga avoid dito ay apply natin sa ating buhay, no? Kailangan ng avoid the devil's trap to live a full life in Jesus, no? Yan ang ano natin, no? Yason, ano pa? You should not sexually abuse or molest the people that you love and protect of those who belong to you. Yan. Ano pa? It's harmful to your brain and to your peace when you are surrounded by people who talk too much. Yan ang ating ano sa ating lecture kanina, no? Ungodly talk is harmful to your health and emotions too, your social standing and safety. Na yan, kailangan avoid yan, avoid being criticized rationally by being above reproach. Yan. Lahat ng sobra, lahat ng labis, lahat ng sagad ay hindi mabuti. Ano? Ako kami ba siyo? Sa tobe? Ate ako. Matawag mo din eh. Pag may nang aapi sa inyo, 90% of the time, kayo ang may kasalanan. Walang maaapi kung walang may nagpapaapi. Kaya huwag tayong paapi, Bakit ba? Sino ba siya? Hindi pa natin kaya ang kaya niya, kaya huwag magpaapi. Kung may ikaw ang may magwagi. Kung siya ang may kasalanan, hindi ikaw, huwag magpaapi. Ano ang totoo, no? Maiksi ang buhay natin at di na dapat punuin. Dapat ng gulo, dapat ay punuin mo ng kabutihan
at kapayapaan, at kung tayo'y payapa, marami tayo mausap na mabubuting bagay. Marami tayong maiisip na mabuting bagay, no? Yan ang ating gawin sa peaceful life. Yan, mga friend. Yan ang ating lecture sa ngayon. Oh, ha? Okay. Yan ang ating lecture sa ngayon. Kaya kailangan natin ang huwag mga chismis. Huwag nang it's God that you should be sanctified, that you should avoid. Kaya mga friend, yan ang ating lecture sa ngayon, ha? Kay avoid sang mga talk pati sa God na masama, kaya hindi na mabuti, no? Kaya yan ang lecture natin sa ngayon. Kay ngayon medyo maingay dito sa amin. Kaya yan lang siguro ang lecture natin muna, ha? Okay, thank you mga friend. Love you.